Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Mga kababayan, may napakalaking balitang kumakalat ngayon sa defense community. Ayon sa isang Facebook post ng Max Defense Philippines, at base sa kanilang tinatawag na MDP sources o Modernization Program Insiders, nakumpirma na lalabas na raw ang kontrata at Notice to Proceed o NTP para sa unang batch ng multi-role fighter jets ng Pilipinas bago matapos ang taon. Simple lang ang post, contract and NTP for first batch of multi-role fighter to be out before year-end MDP sources. Don't ask me where they got the money. Good night. Pero kahit maiksi ang statement, napakalalim ng implications nito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang ibig sabihin ng development na ito. Ano ang posibleng jets na pinagpipilian ng Philippine Air Force? Paano ito makakaapekto sa depensa ng ating bansa? At syempre, saan nga ba kinuha ang pondo para rito? Kaya mga ka-defense, samahan niyo ako, at himayin natin ito ng detalyado. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang-una, tandaan natin na matagal nang tinatrabaho ng Philippine Air Force ang Multi-Role Fighter Acquisition Project. Isa ito sa pinaka-critical na capability upgrades na kasama sa Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Kung matatandaan ninyo, noon pang panahon ng dating Pangulong Benigno Aquino III, nagsimula ng pinag-usapan ang pangangailangan ng Pilipinas ng mga modernong fighter jets. May FA-50PH light combat aircraft tayo na galing Korea. Pero ang mga ito ay tinatawag lamang na lead-in fighter trainers with light attack capability. Kumbaga, hindi sila tunay na 4th generation multi-role fighters. Ang kakayahan nila ay limitado, kaya nilang mag-air-to-air at air-to-ground missions, pero wala silang sapat na range, radar power, o weapons load para lumaban sa mga advanced fighters ng ibang bansa. Kaya't consistent ang panawagan ng Air Force, kailangan natin ng MRFs na kayang magpatrolya sa West Philippine Sea, kayang sumabay sa mga advanced aircraft ng China, at kayang magsilbing credible deterrent laban sa sinumang mangangahas pumasok sa ating teritoryo. Ngayon, alin-alin ba ang mga jets na pinagpipilian? Dalawa ang naging main contenders. Isa, Lockheed Martin F-16 Viper, Block 7070 seconds. Isa sa pinakasikat at battle-proven fighters sa mundo. May advanced radar, AESA capability, at sobrang lawak ng network sa buong mundo. Pero napakamahal hindi lang sa initial acquisition cost, kundi pati sa maintenance at operations. Dalawa, SubJAS 39 Gripen C, DOE-F. Swedish-made fighter na mas mura sa operasyon at maintenance. Kayang mag-operate sa mas maliit na runways at mas swak sa budget ng isang developing country. Marami ring nagsasabing mas practical ito para sa Pilipinas dahil hindi kasing demanding ang requirements kumpara sa F-16. For the past years, nagkaroon ng back and forth na balita. Minsan sinasabi ng Department of National Defense na leaning sila towards F-16 dahil sa interoperability with the US. Minsan naman lumalabas na Gripen ang mas realistic. Pero hanggang ngayon, wala pang final na announcement kung alin talaga ang napili. Kaya nga nakakagulat at exciting ang post ng Max Defense. Hindi ito basta-basta chismis lang, dahil kilala na ang page na ito sa pagiging reliable at well-sourced pagdating sa Philippine defense matters. Kung sinasabi nila na may kontrata at notice to proceed bago matapos ang taon, ibig sabihin ay may malalim na source sila sa loob ng AFP o DND na nagsabi na approved na ang project. At ibig sabihin nito, may pera na silang nahanap para dito. Yun nga lang, tinapos ni Max Defense ang post ng isang nakakatuwang linya, "Don't ask me where they got the money." Ang ibig sabihin nito, kahit siya mismo, hindi sigurado kung saan nanggaling ang budget,
O baka ayaw niya lang banggitin dahil sensitive ang topic? Ngayon, saan nga ba pwedeng manggaling ang budget para sa multi-role fighters? May ilang possibilities. Isa, General Appropriations Act, GAA. O posibleng naglaan na ang gobyerno ng pondo sa kasalukuyang national budget, pero hindi ito masyadong pinublicize. Dalawa, Unprogrammed Funds. O may mga nakalaan sa ilalim ng unprogrammed funds na pwedeng gamitin basta may revenue o excess collection ang gobyerno. Tatlo, Foreign Military Financing, FMF, o loans. O lalo na kung F-16 ang pipiliin, posibleng may kasamang loan package mula US, o kaya'y discounted price dahil sa security cooperation. Apat, Special Presidential Authorization. O hindi imposible na may utos mula sa Malacanang mismo para bigyan ng pondo ang project na ito, lalo na't strategic at urgent ang pangangailangan. Kung alin dito ang totoo, malalaman lang natin pag naglabas ng official statement ang DND o PAF. Ngayon, bakit ba critical itong multi-role fighter project? Unang-una, territorial defense. Sa West Philippine Sea, araw-araw halos may insidente ng Chinese harassment laban sa Philippine vessels. May mga barkong pinapalayas, may mga laser harassment, at recently, may mga water cannon incidents pa. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat na may barko at Coast Guard lang tayo. Kailangan din natin ng air power na kayang magpatrolya at magbigay ng credible presence sa himpapawid. Pangalawa, air defense capability. Sa ngayon, wala tayong tunay na air defense fighters. Kung sakali mang may pumasok na foreign jet sa ating airspace, limitado ang kaya nating gawin. Ang FA-50 natin ay magandang trainer at light fighter, pero kung haharapin nito ang mga advanced jets ng China gaya ng J-10, J-11, o J-16, siguradong dehado tayo. Pangatlo, deterrence. Sa geopolitics, hindi laging literal na laban ang sukatan. Minsan sapat na ang presensya ng credible force para hindi ka basta-basta mabuli. At kung may MRFs tayo, mas madadagdagan ang respeto ng ibang bansa sa atin. Kung matutuloy nga ang kontrata ngayong taon, malaking pagbabago ito sa balanse ng kapangyarihan sa Southeast Asia. Siyempre, hindi natin kayang tapatan ang fleet ng China, Vietnam, o kahit Malaysia at Indonesia. Pero at least, magkakaroon tayo ng modern fighters na kayang sumabay kahit papaano. Isa pa, mas magiging credible ang joint trainings natin kasama ang US, Japan, at Australia kung may sarili tayong MRF fleet. Hindi na tayo puro observers lang, kundi active participants sa high-level air combat exercises. Pero tandaan natin, kahit lumabas na ang kontrata ngayong taon, hindi ibig sabihin bukas ay may jets na tayo. Karaniwang delivery timeline ng mga MRF ay 3 to 5 years mula sa signing ng kontrata. Halimbawa, kung ngayong 2025 lalabas ang kontrata, posibleng earliest delivery ay 2028 o 2029 pa. At hindi lang basta jets ang usapan dito. Kasama rin sa package ang training ng pilots at ground crew, weapons systems tulad ng air-to-air missiles at precision-guided bombs, ground support infrastructure gaya ng hangars, radar integration, at maintenance facilities. Kaya napakalaking project talaga nito, hindi lang simpleng pagbili ng eroplano. Hindi rin mawawala ang mga kritisismo. May ilang nagsasabi na imbes na gumastos tayo ng bilyon-bilyon sa fighter jets, dapat daw ay sa edukasyon, kalusugan, at iba pang social services ito ilaan. Valid point iyon. Pero sa kabilang banda, paano natin poprotektahan ang ating national interest kung wala tayong kakayahan? Tandaan natin, walang ibang magtatanggol sa ating teritoryo kundi tayo mismo. At kung patuloy tayong kulang sa depensa, mas madali tayong mabuli at ma-pressure ng mas malalaking bansa. Kaya kahit mahal, may strategic justification kung bakit kailangan ng MRFs. So, ano ang dapat abangan? Una,
Hintayin natin ang official confirmation mula sa Department of National Defense at Philippine Air Force. Posibleng may announcement bago matapos ang taon, gaya ng sinabi ng Max Defense. Pangalawa, aalamin natin kung alin sa dalawa ang talagang napili, F-16 o Gripen. Kung anuman ang magiging decision, siguradong may pros and cons, pero ang mahalaga ay magkakaroon na tayo ng tunay na multi-role fighters. At pangatlo, bantayan natin ang magiging reaksyon ng mga kalapit bansa, lalo na ng China. Siguradong hindi sila matutuwa kapag nalaman nilang may bagong kakayahan na ang Pilipinas sa ere. Mga kababayan, malinaw na isang malaking hakbang ito para sa Philippine Air Force at sa buong Armed Forces of the Philippines. Matagal na nating hinihintay ang multi-role fighters. At kung totoo nga ang impormasyon ng Max Defense, ibig sabihin ay tuloy na ang ating pag-level up pagdating sa air defense capability. Hindi man nito agad-agad babaguhin ang buong balanse ng kapangyarihan, pero ito'y isang napakahalagang symbol of commitment na handa tayong mag-invest para protektahan ang ating himpapawid, karagatan, at buong bayan. Kaya't habang hinihintay natin ang official details, masasabi natin na ito ay isang game changer para sa ating bansa.